Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at mission ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo, ng mensahe ng Espiritu Santo sa buong mundo at sa buong sangkatauhan na ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo ay ang siyang nag-iisang espiritu na nasa katawan ng buong sangkatauhan ay ang nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Kristo. At sa araw na to, ang topic ko ay, alam mo ba na walang kaluluwa na kumakalaban sa Espiritu Santo ang nakakapasok sa langit? Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa sarili natin. Pinahiram lang tayo ng buhay ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo. Dahil ang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao ay ang Espiritu Santo. Si Kristo ay sinugo ng Espiritu Santo para ipahayag ni Kristo ang katotohanan na ang katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, ang nagbibigay ng buhay sa atin na siyang gumigising sa atin sa araw-araw ay ang Espiritu Santo. At maliwanag na sinabi ni Kristo na ang kasalanan ng walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sa mga aral ni Kristo, ipinahayag niya yung patungkol din sa parable of the talents. Ibig sabihin dito ni Kristo, kung binigyan ka ng karunungan at kaalaman ng Panginoon, kailangan mo yung i-multiply. Kasi yung taong tamad na ang kanyang karunungan ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos, hindi niya yun nilinang para ibahagi sa iba, bagkus sa ibinaon niya sa lupa, sa pagdating ng Panginoon, at nakita niya yung tao na binigyan niya ng karunungan ay hindi nagtrabaho para sa Diyos, sa banal na Espiritu, para sundin si Kristo na hulihin din ang kaluluwa ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Diyos. Pagkos ang ginawa niya, yung karunungan niya ay ibinaon niya sa lupa. Dahil tamad siya, honestly sa pagdating ng Diyos, yung kaluluwa ng taong tamad na hindi sumunod kay Kristo, na magbahagi ng salita ng Diyos sa buong mundo para hikayatin ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at ibigin ng Espiritu Santo ng higit sa lahat, yung mga taong tamad na hindi naging kaisa ni Kristo, na naglilingkod sa Espiritu Santo, honestly yung kanilang kaluluwa hindi makakapasok sa langit. Yung kanilang pangalan hindi masusulat sa aklat ng buhay. Kaya tulad sa istorya ng The Parable of the Talents, yung taong tamad na ibinaon yung kanyang karunungan, ipinagkalob sa kanya ng Diyos, inalis ng Panginoon sa kanya at pinalayas siya sa kaharian ng Diyos. Yung mga tao na naging kaisa ni Kristo, na ipinagpatuloy nila yung misyon ni Kristo na ipakilala ang banal na Espiritu ang nag-iisang Diyos, sila yung nakakapasok sa langit ang kanilang kaluluwa. Dahil kikilalanin sila ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. At sasabihin sa kanila ng Espiritu Santo na, well done, my faithful servant. So, ibig sabihin ng Panginoon, yung mga taong sumusunod sa Kanya ay Kanyang pinagpapala, Kanyang kinakalugdan. Yung mga taong lumalapastangan, kumakalaban sa Espiritu Santo, sila naman yung pinarurusahan ng Espiritu Santo. So, yung kanilang kaluluwa walang puwang sa langit. Honestly, si Kristo ay may katuruan din na itinuro na kung iisipin mo, mahirap intindihin kung bakit to sinabi ni Kristo. Babasahin ko to yung talata pero sa Ingles. Nasasaad dito sa Matthew chapter 10, verse 37 to 39. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter
more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Honestly, kapag inibig mo ang iyong ama't ina ng higit pa sa banal na spirito na siyang amang espiritual mo na nagbibigay ng buhay sa iyo, hindi ka magiging kaisa ni Kristo. Nakikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Yung kaluluwa mo, wala yung puwang sa langit. Dahil yung magulang mo dito sa lupa, magulang mo lang yan sa laman. Ang magulang ng iyong kaluluwa ay ang Espiritu Santo na siyang nagsugo kay Kristo. Kapag hindi mo sinunod ang banal na spirito, kinalaban mo ang banal na spirito dahil mas sinunod mo yung magulang mo dito sa mundo o ang mga anak mo dito sa mundo, ang inibig mo kaysa sa Espiritu Santo, honestly, walang puwang ang kaluluwa mo sa langit. At bilang isang tinawag ng banal na spirito, ang mission ko'y sundin ang kautusan ng banal na spirito ng Espiritu Santo na paglingkuran siya. Yung magulang ko dito sa mundo, alam ko, hindi ko yan makakasama forever. Darating ang panahon, yung magulang ko, huhusgahan din ng banal na spirito ang kanilang kaluluwa. Kung hindi sila nagpuri at umibig sa Espiritu Santo, alam ko ang kaluluwa ng magulang ko, hindi makakapunta sa langit. Dahil hindi sila papatawarin ng banal na spirito. Mas mabuting sumunod ka sa banal na spirito na tinanggap mo, na kinilala mo na siyang iyong amang espiritual, kaysa sumunod ka sa magulang mo dito sa lupa. Dahil yung magulang mo dito sa lupa, lilisan ng mga yan dito sa mundo. Pero yung kaluluwa nila, kung hindi sila naging kaisa ni Kristo, hindi yan makakapasok sa langit. Maraming mga katuruan si Kristo na mahirap mong intindihin dahil matalinhaga. Pero ang banal na spirito, kapag tinanggap mo na siya sa puso mo, mismo ang banal na Espiritu Santo ang magbibigay sa iyo ng karunungan kung bakit sinabi ito ni Kristo. Honestly, sinabi ni Kristo, anyone who are saving their life will lose it. And anyone who are losing their life will find it. Honestly, yung mga tao na takot mamatay dito sa mundo, wala silang puwang ang kaluluwa nila sa langit. Dahil ang niisip nila dito, ang buhay nila dito lang sa lupa. Yung mga taong hindi natatakot mamatay dito sa mundo, alam nila nang may hawak ng buhay nila yung banal na spirito. So alam nila na ang kaluluwa nila hindi nabibilang dito sa mundo, kundi sa langit. Kaya sinabi ni Kristo, huwag matakot sa may kakayahang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkos ang katakutan mo yung may kakayahang pumatay ng iyong katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa iyo sa impyerno. Honestly, ang kalabanin mo, lapastanganin mo ang Espiritu Santo. Gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo, mamamatay ang katawan at kaluluwa mo at hindi ka makakapasok sa langit. Ang layunin ni Kristo ay hikayatin ang mga tao na magrepent. Ang mission ko ay sumunod sa yapak ni Kristo na hikayatin ang mga tao na magrepent. Na huwag na silang gumawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo dahil ang may gawa ng buhay nating mga tao ay ang Espiritu Santo. At ang maghuhukom sa ating kaluluwa ay ang Espiritu Santo. Kung dito sa lupa, pag nangutang ka sa tao, yung mga tao pag ayaw nila kang bayaran, pwede ka nilang takbuhan, pwede ka nilang pagtaguan, pwede ka nilang awayin. Pero iba ang utang mo pag nagkaroon ka ng utang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo. Hindi mo pwedeng pagtaguan ng banal na spirito na siyang iyong Diyos na may hawak ng buhay mo dahil kayang bawiin ng Espiritu Santo ang buhay na piniram sa iyo at mamamatay ka. So tayong lahat ng mga tao dito sa mundo, wala tayong lusot kapag kinalaban mong banal na spirito. Dalawa lang ang babagsakan mo. Sumunod ka kay Kristo, maglingkod ka sa banal na spirito para maligtas ang kaluluwa mo. O sumunod ka sa mga taong naririto sa mundo, sa magulang mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, kung sino-sino mang mga tao dito sa mundo. Nalapastanganin mo ang Espiritu Santo at sa impyerno naman ang bagsak ng kaluluwa mo. So, choice mo. Anong choice mo na susundin? Ibigin mo ang Espiritu Santo ng higit sa lahat o ibigin mo yung mga taong lumalapastangan sa Espiritu Santo para ang kaluluwa may mapunta sa impyerno?
Tayong lahat dito, kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, tiyahin mo, tuyuhin mo, kung sino-sino mga kamag-anak mo dito sa mundo, honest lang, may hawak ng buhay nila yung banal na spirito. At kapag namatay sila, kung hindi sila nagpuri at umibig sa Espiritu Santo, ang kaluluwa nila hindi makakapasok sa langit. Ang naging misyon ni Kristo ay sundin ang banal na spirito. Hindi si Kristo nagpapako sa krus, gawa ng gusto niyang ang mga tao ay patayin siya. Nagpapako si Kristo sa krus dahil sa pag-ibig niya sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo. Hindi niya winalanghiya ang Espiritu Santo. Hanggang sa huling panahon ng kanyang buhay, naging tapat siyang servant ng Espiritu Santo at anak ng Espiritu Santo. Kaya nung si Kristo lumisa na dito sa mundo, honestly, ang kaluluwa niya kasama ng banal na Espiritu sa langit. Ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may hawak ng buhay natin. Dito sa mundo, hindi mo dapat katakutan ng kamatayan. Hindi mo dapat katakutan ng sino mang tao dito sa mundo. Dahil lahat ng tao dito sa mundo, ang may hawak ng buhay nila, ay ang banal na Espiritu rin. Walang hihain ka man ng tao dito sa mundo, ang Espiritu Santo ang maniningil para sa ginawang kawalanghiyaan sa iyo ng kapwa mo. Kaya ako hindi natatakot na ipahayag ang katotohanan dahil alam ko ang banal na Espiritu tumawag sa akin para ipakilala siya ay parati kong kasama. Hindi ko kinakatakutan ang sino mang tao dito sa mundo. Hindi ko piniplease ang sino mang tao dito sa mundo kahit sino ka pa. Dahil alam ko na may hawak ng buhay ko yung banal na Espiritu at hindi kayo. Sa Kanya ako nagpupuri. Hindi kung kanino man. Dahil lahat tayong mga tao, hiram lang ang buhay natin sa banal na Espiritu. Yung mga tao na hindi naniniwala kay Kristo, takot sila eh. Yung mga taong takot at duwag na harapin kung anong mga pagsubok na darating sa buhay nila, honestly, mananatiling nasa kadiliman ng kaluluwa nyo. Magtatago kayo sa kadiliman. Hindi kayo lalabas para makita nyo ang liwanag. Dahil ang kaluluwa nyo namuhay na wala bang lakas. Tinalo kayo ng demonyong si Satanas. Kaya yung kasing yung takot, yung kaduwagan, kay Satanas siya nanggaling. Pero yung pagiging matapang mo at palaban, ang Espiritu Santo ang magbibigay niyan sa'yo. Kaya hindi ka matatakot kahit ano pang gawin ng tao sa'yo dito sa mundo. Dahil lahat ng taong tarantado na gagawa ng kasamaan sa'yo, magbabayad ang mga yun sa Espiritu Santo dahil sila'y may utang sa Espiritu Santo kapag ginawan ka ng kasamaan. Kaya nga sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Hindi ka naman maliligtas dahil sa paggawa mo lang ng mabuti. Honestly, lahat ng tao kaya mong gumawa ng mabuti dito kung gugustuhin nila. Pero hindi porkit gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, pero binababoy mo naman yung sagradong tahanan ng banal na Espiritu na siyang tahanan din ng kaluluwa mong pansamantala, hindi ka maliligtas. Ang kaluluwa mo hindi makakapasok sa langit. Honestly, yung patungkol kay Chris Aquino, ang layunin ko, kayating siyang mag-repent, magbalik loob sa Espiritu Santo. Pero sa mga taong sarado ang utak, ang tingin nila masama ang Espiritu Santo na nasa katawan ko. Binibigyan pa kayo ng chance para magbalik sa Kanya, magbalik loob sa Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nyo. The more kayong lumalaban sa Espiritu Santo, the more kayong gumagawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo. Ang mission ko, hilahin kayong papunta sa liwanag. Pero kinakalaban nyo ang banal na Espiritu na nasa katawan ko. Yung iba na tumatanggap, pagpapalain kayo ng banal na Espiritu. Pero yung kumakalaban sa banal na Espiritu, sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo makakamta ng totoong kasiyahan, kalayan at kapayapaan sa buhay nyo. Dahil yung kaluluwa nyo, mamumuhay yan sa kadiliman. Ang tatanggapin nyo sa araw ng paghuhukom ay ang galit ng banal na Espiritu. Hindi kayo magiging welcome sa kaharian ng Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Honestly,
Nasasad din sa banal na kasulatan, without faith, you cannot please God. Kung wala kang pananampalataya sa banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo, hindi mo siya kayang paglingkuran. Hindi ka magiging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Dahil iisipin mo sasabihin ng ibang tao. Makikinig ka sa ibang mga tao na duwag, na ayaw nilang ipaglaban ang katotohanan, dalang kaluluwa naman nila. Hindi nila alam nang may hawak ng buhay nila yung banal na spirito. So bakit mo susundin yung mga tao na hindi nga sila nagpupuri sa banal na spirito tuturuan ka pa nilang maging bastos sa banal na spirito. Bakit mo susundin ang mga taong kaluluwa nila nasa kadiliman pa? Kaya ito ang layunin ko. Hikayatin ko ang mga tao na magbalik loob sa Espiritu Santo. Huwag kayong maging duwag. Sinabi nga ng Panginoon, di ba? Do not fear, for I am with you always. I will never leave you nor forsake you. Kapag pinakita mong duwag ka, titirahin ka ng demonyong si Satanas. Ilalayo ni Satanas ang kaluluwa mo sa Espiritu Santo. Kayong kaluluwa mo mamumuhay sa kadiliman. So, sino susundin mo? Yung mga taong duwag? Na ayaw nilang sumunod sa yapak ni Kristo? Na ipakilala ang banal na spirito ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila? O sundin mo si Kristo na kahit itaya mo ang buhay mo dito sa mundo, alam mo na ang kaluluwa mo ay maliligtas. Dalawa lang naman ang choice natin dito sa mundo. Ibigin mo ang Espiritu Santo, sumunod ka kay Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at naglilingkod sa Espiritu Santo. O sundin mo yung mga tao dito sa mundo, kalabanin mo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos, para yung kaluluwa mo mapunta sa impyerno. Dalawa lang ang options natin, ibinigay ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng freedom. But in every choices, there's consequences. Ako, mamatay man ako dito sa mundo, hindi ko kinakatakutan. Honestly, itong libro na to, magiging legacy of faith ko. Na minsan, naglakbay ako dito sa mundo. At pinahayag ko ang katotohanan ng banal na Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Wala akong pakialam sa sabihin ng ibang tao. Kung masama man ang tingin nyo sa akin, darating ang panahon makikita nyo ang katotohanan na kayong masama. Dahil hindi nyo kinilala ang Espiritu Santo sa puso nyo na siyang may gawa ng buhay nyo. Pero yung mga taong naniniwala sa akin at tinatanggap yung mga salita ni Kristo na inuulit ko rin lang sa inyo, pagpapalain kayo ng banal na spirito. Pero yung kumakalaban sa banal na spirito, sa impyerno talaga kayo mamumuhay ang iyong kaluluwa. Dito sa mundo, nandito yung test sa atin. Kung magiging faithful ka sa Holy Spirit o magiging demonyo ka. Nasa yung choice. Sinong sasambahin mo? Yung mga bulaang propeta dito na lumalapas tangang sa Espiritu Santo, hindi ka naman maliligtas ng mga yun. Dahil yung kaluluwa ng mga yun, hindi naman ang Espiritu Santo ang sinasamba, kundi ang demonyong si Satanas. Kaya hihikayatin ka nila na ang kaluluwa mo ay magpuri kay Satanas kaysa magpuri sa banal na Espiritu. Aanhin mo yung maraming kaibigan, maraming mga kakilala kung ang kaluluwa mo naman pala doon pupunta sa impyerno. Sinasabi nga ni Kristo, go to the narrow road. Kasi yun, masikip ang papasok sa kaharian ng Diyos Ama. Dadanas ka ng paghihirap, aalipostain ka ng tao, sasabihan ka ng masasamang salita, pero sila yung makakatanggap ng kaginhawahan after that. Dahil ang kanilang kaluluwa, maliligtas kasama ni Kristo. Aanihin mo yung mga sumasamba ka dyan sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Hindi naman yun ang may hawak ng buhay nyo. Susundin nyo yung mga pare. Hindi naman ang pare ang mga espiritual ng kaluluwa nyo, kundi ang mismong Espiritu Santo na nasa katawan nyo. Honestly, yung pagsamba sa ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, hindi yan ikinalulugod ng banal na Espiritu.
Yung babuyin mo sagradong tahanan ng banal na espiritu dahil sa kalaswaan kamunduhan, hindi yan ikinalulugod din ng banal na espiritu. Kinakalaban mo mismo ang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa'yo. Honestly, ang pagiging prangka ko, ang pagiging totoo ko sa sarili ko at sa Diyos Ama, yun yung susi para makapasok ang kaluluwa ko sa langit. Kung ayaw tanggapin ng tao yung sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ayaw nilang magpuri at umibig sa Espiritu Santo dahil mas inibig nila ang pera at ang sarili nila, honestly, yung mga tao nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na doon sila umiibig sa pera, walang puwang ang kaluluwa nila sa langit. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo dahil maraming kaluluwa ang umiiyak sa impyerno, nagmamakaawa sa banal na Espiritu na patawarin sila. Pero huli na, kapag kaluluwa ka na at hindi ka nagsisi, kinarito pa sa lupa para magbalik loob sa Espiritu Santo, kapag kaluluwa ka na doon, humingi ka man ng kapatawaran sa Espiritu Santo, huli na. Kasi hindi mo na maitatama yung mga pagkakamali mo na ginawa mo sa Espiritu Santo. Kung dito sa lupa, winalangya mo ang Espiritu Santo, may utang ka sa Espiritu Santo. Pag kinalaban mo ang Espiritu Santo, binaboy mo yung kanyang sagradong tahanan, may utang ka sa Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa'yo. Ngayon, kapag sinunod mo si Kristo, inibig mo ang banal na Espiritu, na hinuli mo rin yung kaluluwa ng kapwa mo na mga naliligaw ng landas, na magsisi na sila at magbalik loob sa Espiritu Santo. Malaki yung magiging reward mo sa langit. Dahil ang kaluluwa mo, kikilalanin ng banal na Espiritu na anak niya. At makakasama mo si Kristo sa langit. Ang kaluluwa mo mamumuhay ng malaya, mapayapa. At ang pangalan mo ay masasaad sa aklat ng buhay. Pero yung mga taong kumakalaban sa banal na Espiritu, ang kaluluwa nyo mapupunta sa impyerno. Doon nyo masusulat sa aklat ng kamatayan. Gawa ng kasalanan na matay ang inyong katawan at kaluluwa. Dahil kinalaban nyo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng inyong katawan at kaluluwa. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga taong sarado ang utak na hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na ang pagdating ng Diyos ay narito na dahil ang Diyos ay nananahan sa katawan nating mga tao. Kaya nga sinabi ni Kristo, the coming of the kingdom of God is not something that you can observe, nor will people say here it is or there it is. Because the kingdom of God is in your midst. Nasa katawan natin ang kaharian ng Diyos kung iibigin natin ang Espiritu Santo na nasa ating katawan. Pagpapalain tayo ng banal na Espiritu. Yung bunga ng banal na Espiritu, tatanggapin natin niya sa ating sarili. Kaya yung ating kaluluwa, mamumuhay ng malaya, masaya, at puno ng kaluwalhatian. Dahil ang Panginoon, ang Espiritu Santo, ang siyang magbibigay ng totoong kasiyahan at kalayahan sa ating kapayapaan. Hindi tayo matatakot kung anong mangyayari sa ating buhay. Dahil alam natin ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay. Secured ang future mo kapag ang Espiritu Santo ang inibig mo. Pero pag kinalaban mo ang Espiritu Santo, wala kang future na maganda. Ang future mo nandoon sa impyerno. Honestly, ang may hawak ng buhay natin ang banal na Espiritu. Dito sa mundo, wala tayong future. Dahil ang ating kaluluwa naman ang huhusgahan. Dito sa mundo, mananatili ka lang sa lupa hanggat ang kaluluwa mo na nasa katawan mo. Kapag wala na ang kaluluwa sa katawan mo, kapag wala na yung kaluluwa sa katawan mo, yung katawan mo mamamatay yun eh. Ibabaon lang yun sa lupa. Pero yung kaluluwa mo, yun yung haharap sa paghuhukom. Honestly, sinasabi ko sa inyo, walang kaluluwang suwail na kumakalaban sa Espiritu Santo ang nakakapasok sa langit. Ipinahayag ni Kristo na ang kasalanan ng walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo, wawasakin ko rin. Kaya yung pangangalo niya, pagbebenta ng aliw, pakikiapid,
pag-aari ng hindi mo pag-aari, yung mga pagnanakaw, yung paghusga mo sa kapwa mo ng walang katotohanan, kasi ang ginagawa mo, gusto mo lang namang ichismis. Hindi mo sinasabi ang katotohanan sa kapwa mo para pamukha mo sa kapwa mo yung totoong gawa niya. Nahikayatin mo siyang magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. Hindi mo matutulungan ang kapwa mo kung hahayaan mo ang kaluluwa niya nasa kadiliman. Kung hahayaan mo ang kaluluwa ng kapwa mo na mapunta sa impyerno, anong ginawa mong kabutihan sa kapwa mo? Sinabi nga ng Panginoon, sinabi ni Kristo, 2 kautusan. Love your God with all your heart, mind, and soul. Love your neighbors as yourself. Sinabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, sa iyong isipan, at sa iyong kaluluwa. At ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Honestly, yung magulang natin dito, kamag-anak, kaibigan, yung mga taong nagkalat lahat dito sa mundo, kahit iba't ibang nasyon, ang ating pinagmulan. Ang may hawak niya ng buhay ng tao ay, ng lahat ng tao, ay ang Espiritu Santo lang. Kung hindi mo inibig ang Espiritu Santo sa puso mo, mahirap mong ibigin ang Espiritu Santo sa katawan ng kapwa mo. Dahil ang puso mo, kapag sa demonyo ka na, hindi mo iibigin yung kapwa mo. Hindi mo hihikayatin ang kapwa mo na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. Hahayaan mo lang siyang gawin niya yung mali. Alam mo ng mali, bakit hindi mo sabihin sa kanyang mali? Kung mahal mo ang kapwa mo at mahal mo ang Diyos, sasabihan mo, tuturuan mo yung kapwa mo na huwag mong gawin yan dahil mapapahama ka. Ako, hinihikayat ko na si Chris Aquino na magsisi na siya dahil marami na siyang ginawang kasalanan sa banal na Espiritu. Ang may hawak ng buhay ni Chris Aquino ay ang Espiritu Santo. Ngayon, kung hindi magsisisi si Chris Aquino, ang kaluluwa niya nakakaawa. Doon ang punta nun sa impyerno. Dahil hindi siya patatawarin ng banal na Espiritu. Kaya ako tinawag ng banal na Espiritu para gisingin ang diwa ni Chris Aquino. Magsisi na siya. Magbalik loob na siya sa Espiritu Santo. Pero maraming tao sarado pa rin ang utak. Iniisip nila masama ang Espiritu Santo na nasa katawan ko. Na siyang tumawag sa akin na, hikayatin mo yung mga tao, magsisi na sila, magbalik loob na sila sa akin. Dahil kung hindi pa, mamamatay sila gawa ng kasalanan na ginawa nila sa akin. Hindi ko sila kikilalaning anak ko. At hindi ko sila papapasukin sa aking kaharian. Yan ang pinapahayag ng banal na Espiritu. Ang layunin ng aklat na to ay magpahayag ng ebanghelyo ng Diyos. Sinabi nga ni Kristo na sa huling panahon kung ano yung magaganap. Sinabi ni Kristo na magkakaroon ng gera. Maglalaban-laban ang mga bawat nasyon. Yung mga anak at anak maglalaban. Yung mga tao magiging masama. Mas iibig sa mali kaysa sa tama. Honestly, maraming tao mas umiibig sa mali. Dahil pera ang sinasamba nila. Kayang tapalan ng pera ang kaluluwa nila. Kayang bilhin ng pera ang kaluluwa nila. Pero hindi naman ang kaluluwa mo maliligtas kung hindi mo sinunod si Kristo. Dahil si Kristo ang tumubos, ang tutubos sa iyo para ang kaluluwa mo maligtas kung susunod ka kay Kristo. Naiibigin mo ang Espiritu Santo na higit sa lahat. Pero pag hindi mo sinunod si Kristo, dahil mas sinunod mo yung mga tao dito sa mundo na walang pag-ibig at walang paggalang sa Espiritu Santo, malaking pagkawasak at pagkasira mo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ay narito na. Ang Diyos Ama ay narito na sa ating mundo dahil nananahan siya sa bawat katawan nating mga tao. Honestly, itong nangyaring COVID-19, akala nyo, simple lang yan. No. Templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. Yung COVID-19 na yan, parusa yan ng banal na Espiritu sa tao. Kailangan na ng taong gumising sa katotohanan na siyang may hawak ng buhay natin. Dito sa mundo natin ginagalawan, may dalawang klase ng espiritu naglalaban. Ang espiritu
ng mga taong kumakalaban sa Espiritu Santo ay mga naging kaisa ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Pero, lulupigin lahat sila ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nila. At hindi ang demonyong si Satanas na kanilang pinaglilingkuran. Honestly, mga bulaang propeta, hindi yan sugo ng Espiritu Santo. Sugo yan ng demonyong si Satanas para kalabanin mismo ninyo ang Espiritu Santo. Honestly, ipinahayag ko ang katotohanan na ang nagpapakot, nagpapatay kay Kristo ay mga pare. Sa pagdating ng Panginoon ng Espiritu Santo, ang mga pare ang lulupigin ng Espiritu Santo dahil winasak ng mga pare at ng mga tao na naging kaisa ng mga pare, nawasakin yung templo ng Espiritu Santo sa krus. Yung mga taong yun, magbabayad sila sa Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Honestly, gusto ko kayong tulungan na umalis ang kaluluwa nyo sa kadiliman. Pero maraming tao ang ayaw lumapit sa liwanag dahil mas gusto nilang manatili sa kadiliman. Ang kalabanin mo ang Espiritu Santo, lapastanganin mo ang Espiritu Santo, mas pinili mong ibigin si Satanas kaysa sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang pagdating ng Diyos ay narito na dahil siya'y nananahan sa ating katawan. Kilala ng Espiritu Santo kung sino ang naging anak niya, na naging kaisa ni Kristo, na nagpupuri, umiibig, sumasampalataya at pinaglilingkuran siya. Kilala ng Espiritu Santo ang puso ng mga taong demonyo na kumakalaban at lumalapastangan sa Kanya. Narito na tayo sa huling panahon. Mapalad ang naging kaisa ni Kristo na umiibig at sumasampalataya sa Espiritu Santo. Dahil kikilalanin sila ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kaawa-awa yung mga kaluluwang lumalapastangan at kumakalaban sa Espiritu Santo. Na namuhay sila sa kalaswaan at kamunduhan. Mas inibig nila ang karangyaan dito sa mundo. Dahil sa araw ng paghuhukom ang kaluluwa nila, yung kanilang mga pinag-impukan dito sa lupa, yung pera, alahas, material na bagay dito sa mundo, hindi yun ang magliligtas sa kaluluwa nyo. Kundi ang ibigin nyo lang ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. Hindi itong pera. Honestly, sinabi nga ni Kristo, di ba? Hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon, may pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ang banal na Espiritu na nasa ating katawan niya siyang Diyos na buhay, na may gawa ng buhay nating mga tao. Hindi ang pera. Hindi ang pera ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Yung sinasabing about evolutions of life, ipinahayag ko dito sa aklat na to. Na tayong mga tao, kaya tayo nag-i-exist dito sa mundo, hindi dahil sa unggoy. Kundi dahil sa spirito ng banal na spirito na nasa ating katawan. Dahil siya yung buhay, liwanag at katotohanan na pinagmula ni Kristo. Na siya rin pinagmula ng buhay nating mga tao. Honestly, ang tinanggap ng lalaki at babae, nakawangis ng Diyos ay ang ating kaluluwa dahil Espiritu yun, na nagmula sa Espiritu Santo, na kailangang muling ipanganak sa Espiritu para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos, na ang Espiritu Santo lang ang kinikilala na amang espiritual na siyang sinasamba at pinaglilingkuran. Hindi yung mga ribolto ang sinasamba, at hindi iniidolo yung mga pare. Dahil mga pare, honestly, mga bulaang propeta. Hindi kayo maliligtas ng mga pare. Sa araw ng paghuhukom, yung mga umiidolo sa mga pare, umiidolo sa mga bakla o tomboy, yung mga umiidolo sa mga artista, hindi naman kayo maliligtas ng mga artista. Honestly, bawat tao kapag namatay tayo, individual tayong huhusgahan ng banal na spirito base sa ating mga gawa at pananampalataya. Kilala ng Espiritu Santo kung sino naging kaisa ni Kristo.
Ang layunin ko ay hulihin ang kaluluwa nyo na magbalik loob na kayo sa Espiritu Santo. Lumapit kayo sa liwanag dahil ang Espiritu Santo ang Espiritu ng katotohanan ay siya ring Espiritu ng liwanag. Si Satanas ay dating anghel yan ng Espiritu Santo. Anghel ng liwanag dati si Satanas na nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo dahil gusto ni Satanas siya yung kilalaning Diyos. Kaya si Satanas itinapon ng Diyos, yung anghel na si Lucifer, itinapon dito sa mundo ng mga tao. Dito nananahan sa mundo si Satanas. Sa mundo natin. Naririto si Satanas sa mundo. Siya yung pinaka pinuno ng mga demonyo ng masasamang tao na kumakalaban sa banal na espiritu. Honestly, labanan naman dito sa mundo, hindi naman laban sa laman at dugo eh. Laban sa mga espiritong masasama na kumakalaban sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang siyang nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng buhay nating mga tao. Honestly, talaga sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo susundin ang mga katuruan ni Kristo, na buhayin sa puso nyo, na kilalanin nyo sa puso nyo ang Espiritu Santo, ang inyong Diyos na may gawa ng buhay nyo, dahil mas inibig nyo yung karangyaan, yung pera, kalaswaan at kamunduhan dito sa lupa. Honestly, pag lumisan kayo sa mundo nating ginagalawan, ang kaluluwa nyo ay hindi magiging handa sa araw ng paghuhukom. Kaawa-awa ang mga kaluluwang lumalapastangan at kumakalaban sa Espiritu Santo. Tatangi sila sa impyerno, magmamakaawa sila sa Espiritu Santo na patawarin sila, pero huli na. Honestly, hanggat ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan nating mga tao, may chance pa ang tao para magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. Pero kapag ang tao ay hindi pa rin siya nagsisi, nanatili pa rin siyang mapagmataas, sa banal na espiritu, naging mayabang pa rin siya. Honestly, yun yung kahangalan ng tao. Ang kalabanin mo ang iyong Diyos na may gawa ng buhay mo. Yun yung katangahan ng tao. Ang sumunod siya sa kagustuhan ng puso niya at kay Satanas, na ibigin yung mga material na bagay, kasikatan, kung ano mang meron dito sa mundo. Pero hindi naman yun ang magliligtas sa kaluluwa niya dahil hindi niya naman naintindihan na ang kaluluwa niya dito sa mundo ay traveler lang. Alien lang ang kaluluwa natin dito sa mundo. Dahil espiritu yun na babalik sa banal na espiritu para humarap sa paghukom. Honestly, sinabi ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Tayong mga tao, wala tayong itatago sa banal na espiritu dahil siya yung lumikha sa atin. Bago pa man tayo dito umiral sa mundo, siya alam niya kung saan tayo titira, kung sino tayo. Dahil ang Espiritu Santo na nasa ating katawan. Alam niya kung nasa saan tayo. At kung babawin na ng banal na Espiritu Santo ang buhay na ipinaram sa atin, kung natutulog ka, kayang tanggalin ng banal na Espiritu. Kung naglalakad ka, kayang tanggalin ng banal na Espiritu. Kung kahit nasaan tayo, parati nating kasamang banal na Espiritu, siya yung may hawak ng buhay natin. Kaya wala tayong itatago sa banal na Espiritu. Lahat ng mga ginawa natin sa ating kapwa, alam niya ng banal na Espiritu. Kung gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, o winalangya mo yung kapwa mo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Bilang isang tinawag ng banal na espiritu ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita ni Kristo at tagapagsalita niya. Sinabi ni Kristo, if you knew me, you know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Dahil sa pagbabasa ko ng mga salita at aral ni Kristo, ng paulit-ulit, hinanap ko kung sino yung Espiritu Santo. Bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo? Then mismong sinabi ng Panginoon, anyone who will seek me with all their thine heart, they will find me and I will reveal myself to them. Honestly,
hinanap ko kung sino yung Espiritu Santo, bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Then ipinakita sa akin ng banal na Espiritu na bago pa man niya nilikha si Kristo, bago pa man si Kristo umiral dito sa mundo, sinugo niya yung anghel niya na si Gabriel na pumunta kay Maria. At sabihin kay Birheng Maria na si Birheng Maria ang pinili niyang babae dito sa mundo na siyang magsisilang sa kanyang anak, na siyang magiging anak ng kataas-taasang Diyos. Si Maria tao lang. Si Kristo, nagkatawang tao, gawa ng doon siya isinilang sa sinipupunan ni Birheng Maria. Si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao sa katawan ni Birheng Maria para siyang yung maging daan natin. Para yung ating kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu at maging kapatid ni Kristo sa Espiritu. Para kilalanin tayo ng banal na Espiritu na anak niya, na anak ng Diyos. Pero hanggat ang tao nananatiling bulag sa mga aral ni Kristo, ang kanilang kaluluwa ay mananatiling nasa kadiliman at naliligaw ng landas. Ngayong tinanggap ko na ang katotohanan, nakita ko ng katotohanan, ipinapahayag ko sa inyo ang katotohanan ng Espiritu Santo, yung Espiritu ng katotohanan, yung siyang Espiritu ng buhay na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Na kapag kinalaban mo ang banal na Espiritu, mamamatay ka. At walang puwang sa langit ang kaluluwa mo. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi na. He said, repent and sin no more. Ang mission ko katulad ng kay Kristo. Hinihikayat ko na ang mga tao na magrepent. Tumalikod na kayo sa paggawa ng masama dahil ang hawak ng buhay natin ang banal na Espiritu. Kapag hindi kayo nagsisi at hindi kayo tumalikod sa paggawa ng masama, sa oras na binawi na ng Espiritu Santo ang buhay sa katawan nyo, tudas na kayo eh. Ang kaluluwa nyo hindi handa pag humarap sa paghuhukom. At sa araw ng paghuhukom, sasabihin ng Panginoon sa mga taong lumalapastangan sa Kanya, umalis ka sa aking harapan, talaga sinasabi ko sa iyo, hindi kita nakikilala. Gusto mo bang yun ang tanggapin mo sa araw ng paghuhukom? Kapag ang kaluluwa mo'y bumalik na sa Espiritu, sabihin sa iyo ng banal na Espiritu na hindi kita nakikilala, umalis ka sa harapan ko. Honestly, dapat mong katakutan ng banal na Espiritu kapag hindi kanya pinatawad. Dahil ang kaluluwa mo walang puwang sa langit. Kaya si Kristo, hindi niya kinatakutan ng mamatay dito sa mundo dahil alam niya na ang Espiritu Santo ang kanyang pinaglilingkuran. Alam niya ni Kristo na yung kaharian niya wala dito sa lupa kundi nasa langit. Kaya sinabi ni Kristo nung siya ay pinarurusahan, lumapit sa kanya si Poncio Pilato at sinabi na may lakas daw si Poncio Pilato para palayain si Kristo. Ang sagot ni Kristo, you don't have power over me. My kingdom is not here on earth, but in heaven. Alam ni Kristo na ang kaluluwa niya hindi nabibilang dito sa mundo. Alam ni Kristo na ang kanyang ama, ang Espiritu Santo na nasa katawan niya, na hindi nakikita ng mga tao. Honestly, yung mga pumatay kay Kristo, matagal lang patay. Pero ang kaluluwa nila nasa impyerno na, lumalangoy sa impyerno. Ipinapahayag yan sa akin ng banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu Santo may gawa ng buhay ko. Siya yung nagbibigay ng buhay sa akin, kaya ako nagsasalita. Kaya ako nabubuhay dito sa mundo, gawa ng banal na Espiritu. Hindi dahil sa sarili ko. Ako wala akong kakayang lumika ng sarili kong katawan at kaluluwa. Libre ko yung tinanggap sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbigay ng buhay sa akin. Na siyang pinaglilingkuran ni Kristo. Tagapaglingkod din lang ako ng banal na Espiritu. Ang layunin ko'y hulihin ang kaluluwa niyo. Na magbalik loob na kayo sa Espiritu Santo hanggat may panahon pa. Dahil sa oras na lumisan na kayo dito sa mundo, doon humingi kayo ng kapatawaran sa banal na Espiritu, ay huli na. Hindi na kayo patatawarin ng banal na Espiritu dahil yung kaluluwa nyo, nandun na kayo eh. Sa harapan ng Diyos para hukuman. Kaya yung kaluluwa ng tao na kumakalaban sa Espiritu Santo, talagang sinasabi ko sa inyo, walang puwang ang kaluluwa nyo sa langit. Hindi kayo patatawarin ng banal na Espiritu at hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, seek first the kingdom of God and this will be added unto you. Honestly,
ang kaharian ng Diyos, katulad ng sinabi ni Kristo, ay hindi darating na makikita mo ng mata, sabihin mong naroon o narito. Dahil ang kaharian ng Diyos Ama ay nasa atin na. Nasa katawan natin dahil ang Espiritu ng Panginoon ay sa atin nananahan. Kapag ang Espiritu ng Panginoon ay umalis na sa ating katawan at hindi tayo naging kaisa ng Espiritu Santo, hindi tayo naging tapat sa Espiritu Santo, ang ating kaluluwa, hindi yan maliligtas. Tanging yung mga naging tapat lang sa Espiritu Santo na may pananampalataya sa Espiritu Santo, ang siyang nakakapasok sa langit. Yung mga tao na walang pananampalataya sa Espiritu Santo, kumakalaban sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, honestly, ang kaluluwa nyo ay sa impyernong bagsak. Mag-repent na kayo. Dahil narito na tayo sa huling panahon. Narito na ang Panginoon. Ang Panginoon ninananahan sa ating katawan. Bawat katawan nating mga tao ay templo ng Panginoon. Na siyang sinabi ni Kristo, templo ng Panginoon ang katawan ng tao. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Ang Espiritu Santo ay siyang Panginoon. Na siyang Diyos na nagsugo kay Kristo. Kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa banal na Espiritu, sa pangalan ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana tanggapin nyo ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo sa puso nyo na siyang inyong Diyos na may gawa ng buhay nyo. Bago pa man bawiin ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa inyo. Maraming salamat at hanggang sa muli. Bye! Thank you!